Oblino Jenny, yan, vote straight PDP laban Duterte. Ayaw po namin nun, sorry. Kasi, buti nabanggit niya, no, yung sa PDP laban. Kagabi ho, ay dito sa Quezon City, nagkaroon po ng rally sa likod ng Eton Centris. Etong mga congressional at saka yung senatorial doon. Kasi ako, since lugar ko to, District 4, so pumunta ako doon. Hindi para sa kung sinong senador. Pumunta ako doon para doon sa kandidatong sa pagkakongresista. Gusto ko rin marinig kung ano yung kanyang plataforma, and then ganun din doon sa kabilang kampo. Kay Marvin Rillo na kasama namin sa pagbibisikleta yan. Nung buhay pa yung kaibigan kong kapitan ng barangay namin. Tapos kasama rin namin yan sa... yung uncle niya, ni Marvin Rillo naman, ay coach ko sa UE Judo Club. Yan si Mang Joe Rillo. Tapos ganon kalapit. So, para maging patas, gusto ko marinig pareho sila paano yung kanilang mga plataforma. So, kagabi, ang napakinggan ko, tong Duterte, ang pinaka-common na narinig ko ron kagabi, ay sobrang gamit nila si Tatay Digong nila, si Duterte. Gamit nila yon. Kaya papauwiin na, gusto nyo bang makauwi, kinidnap, yung purong mga ganon, yung mga naririnig ko roon kagabi. Sabi ko, nasaan yung plataforma? Ano ang gagawin nyo sa Pilipinas? Tas bukod doon, mukhang pare-pareho po sila na ang gusto nilang mangyari, gayahin po nila etong si Senator Bongo. Gusto nilang gayahin yun ng moron pang ayuda, mga ganon tulong-tulong. Dalawa lang po talaga ang napakinggan ko ron na nagbanggit ng kanilang yung may kinalaman sa pagiging senador. Unang-una rito ay pangalan to, yung umiiyak-iyak sa China noon, ikinakahiya ang Pilipinas, ang mga Pilipino. Pangalan nito, Lambino. Ayan, Attorney Lambino. Ayan, binigyan niya ng assurance yung mga tao na pagdating sa paggawa ng batas, palagay ko hindi ko na problema yon. Kasi naginaman akong chief of staff ng mga kongresista, ng senador. Ayan, sabi niya. So meron siyang knowledge. Sabi ko doon, abogado siya. Okay, no question about that. Kaya lang, isang bagay rin po, Jenny, na dapat natin tignan dito. Ito bang paninindigan para sa ating bayan diyan sa usapin sa South China Sea, di ba? Doon tagilid sa akin kasi etong si Lambi, no. Talaga namang ito certified talagang pro-China etong si Lambino. Diba? So doon sabi ko naman sa inyo pag maganda pupurihin natin, 'di ba? Pagka mali ang problema, yun ang naging problema ko sa kanya, yung pagiging pro-China niya. Yun. Tapos yung lakas loob niya na nag-fake news, ginamit na yung fake news nung naaresto si dating Pangulong Duterte. Sinabi niya na naglabas na raw ng TRO ang Korte Suprema. Ito naman si Attorney Torrio, nakakaawa. 'Di ba? Bit-bit niya doon. Tapos si Philip Salvador naman, akala mo biglang tumalim, ingay-ingay sa background. 'Di ba? Hindi hindi ko masasabi na-imagine ko kung anong itsura ang magiging Senado natin pagpasok po ng Duterte o ng 12 na puro mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte, na ngayon pa lamang maliwanag na ang plano lang po talaga nila na pagsilbihan ang mga Duterte. Yun ang maliwanag 'di ba? Tapos ang pinakamatunog po talaga sa lahat, sabihin ko na sa inyo, si Bato de la Rosa. Paano ko nasabing matunog si Bato? Si Bato de la Rosa, may bitbit siyang angels. Alam yung mga angels? Yung mga tagadala ng placard, taga-ganon. Kasi, nung tinatawag na si Bato, yung mga placard boys niya, naglapitan na naman, nagbalikan. Tapos, ingay nila talaga. Pero binibidyohan ko yung bandang dulo. Mapapanood nyo po yan doon sa mga vloggers kagabi. Lalo na yung isa, yung Kois TV. Mapapanood nyo yan doon. Kinukunan niya yung likuran. Na hindi man ganun sa mga tao. Pero
kumpara sa lahat sa kanila, siya ang pinaka matunog. Sino pa ba yung isang... Wala, isa lang pala yung tungkol doon sa legislative works. Yun lang. Kay Bato, sinasabing kalaban ng mga komunista. Kung totoo yan, bakit hindi niya pinaguhuli yung mga komunista noon sa Davao nung siya yung chief of police ng Davao? 'Di ba? Oh, kaibigan pa ni Digong yung mga NPA. Takot kasi sila sa mga NPA sa totoo lang. Kaya sabi, if you cannot beat them, make friends with them, right? And that's what they did. Oh, sa Davao. Ngayon, si Maravillas, hindi ko po kapatid si Maravillas. Si Dante. Mga Uragon lang po kami. Si Maravillas, si Dante from Albay. So kami naman, aside ni Papa, from Camarines Sur. Yun. Batang Joven, taga Pangasinan. Pero actually, mas mahaba po yung paninirahan niya rito sa Quezon City District 4. Yan si Lambino. Yan. Mas mahaba dito. Ngayong semi-retired na lang siya na mananirahan. Kaya pala kabaka ang tawag niya sa inyo kasi nag-aalaga siya ng baka sa kanyang farm. Yun, kaya pala kabaka. Di ba nag-fake news siya nun? Oh. Siyempre, iboto nyo yun, mga DDS. Grabe kayo pag di nyo pa binoto yun because of what you heard from me. Huwag ganon. Magkaroon kayo ng loyalty. Okay? Panindigan nyo po yan. Oh. So, at least alam ninyo kung anong klase ang gagawin nila sa Senado pagka nandun na sila. Parang lang yan. Parang maglalagay kayo ng doseng Robin Padilla. Ganon lang po yung kadali. Now, puzzled sa marami, bakit si Bongo patok na patok dahil sa kanyang malasakit center. Actually, kaya pala nakakapagpa-zero ng bill si Bongo kapag hindi kinover lahat ng PhilHealth at saka ng DSWD. Meron pala siyang, nabanggit kagabi, buti buong binanggit, ito yon, Malasakit Foundation. Ngayon, itong Malasakit Foundation, iba po ito sa Malasakit Center. Okay? Ang Malasakit Center, ang mga nasa mga government hospitals, ito yung gobyerno po ng Pilipinas ang nagbabayad. It has nothing to do with Senator Bongo. Walang pera o pork barrel ni Bongo dahil bawal ang pork barrel na literal. Wala po talaga dyan na lumalabas galing kay Bongo. Okay, credit lang ang kinukuha ni Bongo dun sa Malasakit Center. Sipin mo, pupunta doon, pagpunta mo roon sa hospital, ang gagawin mo ngayon ay punta ka ng billing. Di ba? Sabihin ng billing sa'yo, okay, punta ka ng Malasakit Center. One-stop shop yan. Parang, kasi dati, may kwarto na, may mga ganyan naman sa hospital eh. May PhilHealth, may DSWD, yung SWA, ganon, pupuntahan mo, magkahiwalay. Pero ngayon, pinagsama sila. So pagpunta mo ron, bibigay sa yung billing, punta ka ng PhilHealth, babayaran ng PhilHealth yung covered nila based on the percentage. And FYI, sa panahon ngayon ni PBBM, mas marami na ang services at mas mataas ang coverage nila. Okay? At huwag kayong masyadong praning na dapat lahat libre na lang sa Pilipinas. Hindi po mayaman ang Pilipinas. At kung magkano lang ang binabayad natin sa PhilHealth, barya-barya lang po yan kung tutuusin. Kung ipunin nyo na lang yan at kumuha kayo ng health insurance nyo sa private entities, mas maganda pa kaysa umangal kayo sa coverage ng PhilHealth. Di ba? Kaya lang, hindi kayo nakakasiguro na ang babayaran sa inyo ng private health insurance companies ay full coverage. And again, depende kasi yan sa current o yung prevailing price ng coverage sa merkado. Okay? So ngayon, eto na. Meron pala siyang Malasakit Foundation. Meron din silang foundation. Lahat yan, may mga foundation yan. Kung hindi na nagkakamali, lahat halos yan na mga politiko natin meron. Ayon kay Bongo, going back, doon pala niya kinukuha yung pang zero ng billing tapos iba-vlog nila. Ganon ang gagawin nila.
Yes, parang ABS-CBN, correct. Ganun ang diskarte. Okay? So, credit dapat kunin ni Bongo through Malasakit Foundation. At sabihin niya, it has nothing to do with the Malasakit Center. Ang tulong lang naman ni Bongo doon, nagkaroon ng batas. Kahit sino po, walang mag-o-oppose sa Malasakit Center bill noon. Kasi walang pondong hinihingi yan sa gobyerno. Ang magpopondo ng expenses po ng Malasakit Center ay ang ospital, eskwelahan, kampo ng militar or pulis na magtatayo niyan. For example, I own a hospital. Magtatayo ko ng Malasakit Center. Ako gagastos sa construction ng kwarto, ng opisina nila. Ako gagastos sa pagbabayad ng sahod ng receptionist. Ako gagastos sa mga computers nila, pati doon sa electricity, sa air condition, sa AC. Lahat yan, sagot ko yan. Ganun po ang Malasakit Center. Anong papel ni Bongo doon? Ribbon cutting. Ganun po yung ginagawa doon. Di ba? Okay, so yun lang napansin ko ron. Tapos merong